Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kinumpirma ng Israeli Defense Forces ang pagtangay ng isang cargo ship na nagngangalang Galaxy Leader na pagmamay-ari ng isang bilyonaryong Israeli. Sigurado sila na may kinalaman ito sa nagaganap na kaguluhan sa pagitan nila at ng militanteng grupong Hamas sa Gaza. Ang barko'y nabalitaang patungo sana sa bansang India nang maganap ang pagtangay dito at kasalukuyang binabagtas ang Red Sea. Gamit ang isang helicopter at kumpleto din ng mga GoPro video, walang takot na naglanding ang mga Houthi sa itaas ng barko. Nagbigay agad ng pahayag ang tagapagsalita ng rebeldeng Houthi na nakabase sa Yemen na si Muhammad Abdul Salam at nagbanta na patuloy umuno nilang tatargetin ang mga barko ng Israeli sa iba't ibang panig ng mundo hanggat hindi tumitigil ang puwersa ng Israel sa kanilang pag-atake sa Hamas sa loob ng Gaza Strip. Makikita na seryoso ang pagbabanta na ito ni Abdul Salam dahil napag-alaman na hindi pala ito ang unang pagkakataon na tumangay ng barko ang mga Houthis. Tila normal na lamang ito para sa kanila. Sa katunayan, noong nakaraang taon lamang, isang barko naman ng United Arab Emirates na may dalang supply na para sana sa isang ospital sa Saudi Arabia ang kanila ring tinangay. Ayon pa sa kanilang tagapagsalita, ang ginagawang aksyon umuno ng grupo ay isang pagpapatunay kung gaano sila kaseryoso at kahanda sa ginagawa nilang pag-atake laban sa bansang Israel. Samantala, ayon naman sa operator ng nasabing barko na NYK Line na isang Japanese company, wala naman umunong laman na kargamento ang barko at bakante naman ito noong tangay ng mga rebeldeng grupo. Wala rin itong mga pasahero na Israeli citizen, subalit lula nito ang nasa 25 mga crew members mula sa ibang mga bansa. Kasama na nga dito ang ilang mga Pilipino, Bulgarian, Mexican at Ukrainian. Ayon sa inilabas na pahayag ng Houthis, tinatrato umano nila ang mga crew sa kasalukuyan na base sa kanilang paniniwala sa Islam. Maliban doon ay wala na silang iba pang nabanggit sa kalagayan ng mga crew ngayon. Ito ang aktual na video kung paanong inagaw ng Houthi ang barko na nalilink sa isang Israel billionaire. Makikita na wala silang takot na lumapag sa taas ng barko, tsaka pinasok ito hanggang sa loob. Hindi naging malinaw kung saan din nilang eksakto ang naturang barko. Ang barko ay napag-alaman na nasa ilalim ng pag-aari ng isang Israeli billionaire kasamang isang British company. Ayon kay Brigadier General Muhammad Abdul Nabi at ng kanyang puwersa, lagi umano silang nakahandang atakihin ng kahit anong klase ng barko ng Israel na dadaan sa Bab al-Mandab Strait sa timog na bahagi ng Red Sea. Sa sumunod na video na in-upload ng Houthi matapos ang pangha-hijack, makikita ang ilang mga matataas na opisyales ng Houthi na kinakamayan ang mga crew members ng barko at parang wala namang kahit anong hindi magandang nangyayari sa loob. At sinabi pa nila sa mga sakay nito na ituturing umano nila ang mga crew bilang mga Yemeni. Kung ano umano ang naisin nila ay kanila ding ibibigay. Makikita sa video na mukhang maayos naman ang kalagayan ng ating mga kababayan. Kasama sa mga crews ng naturang barko ay ang 2 Bulgarians, 3 Ukrainians, 2 Mexicans, 1 Romanian at 17 mga Pilipino.
الإسلام لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى لبيك. Sa pinakahuling video naman na kalalabas lamang noong isang araw, makikita ang mga Houthi na tila nagsasaya sa pamamagitan ng pagsasayaw ng sama-sama sa itaas ng barko. Tila ang sayaw na ito ay kanilang ginawa upang asarin umano ang Israel. Makikita na iwinawagayway ng mga Houthis ang mga watawat ng Yemen at Palestine habang sila ay sumasayaw. Makikita din na ang buong barko ay napapalibutan ng mga watawat ng Palestine at Yemen. Ayon sa pinakahuling ulat, ang barko ay nasa Port of Hodeidah sa bansang Yemen. Pinasalamatan ni Abu Obaida, ang spokesperson ng Hamas, ang mga Houthis dahil sa ipinapakita nilang suporta at simpatsya para sa militanteng grupo. Patuloy naman na nakikipag-ugnay ng mga otoridad sa mga kinauukulan sa bawat embahada ng bawat bansa upang ipaalam sa mga pamilya ng bawat crew na nasa loob ng barko ang kanilang kalagayan. Patuloy din ang pakikipag-usap na may-ari ng barko sa pamunuan ng Houthi na pakawalan na ang mga crews at iwanan na ang barko. Ang Red Sea ay maituturing na key shipping route at mahalagang ginagampanan pagdating sa shipping industry. Mahigit sa 10% ng global trade ang dumaraan sa Red Sea. Ano ang mangyayari kung ang rutang ito ay naging napakadelikado at paano kung ang mga Houthis ay tumangay ng marami pang mga barko? Kung mangyayari man ito, mas magiging malaki ang problema ng mundo. Maaring maapektuhan ang mga major supplies ng produkto. Ang presyo ng langis ay maaaring tumaas ng sobra at nangangahulugan ito na ang ibang mga bansa ay apektado din. Maaari din ang ibang mga bansa ay magpadala ng mga warships sa Red Sea, mag-escort ng mga cargo ships at bantayan ang naturang parte ng karagatan na siyang ginagawa ng Amerika. Subalit tila sa ngayon ay hindi na paninindigan ng Amerika ang kanilang matagal ng tungkulin na panatilihin ang kapayapaan pagdating sa karagatan, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa pakikipagkalakalan. Ayon sa Pentagon, dapat umano na mas paigtingin pa ng Amerika ang kanilang pagbabantay sa karagatan dahil kung hindi ay maaaring Iran ang mangibabaw sa hinaharap at tuluyan na silang manghina. Kaya naman malaking hamon ito ngayon para kay President Joe Biden ng Estados Unidos. Hindi kinakaya ng pinagsama-samang puwersa ng Hamas, Hezbollah at Islamic Jihad ang puwersa ng Israel at nahihirapan sila na isagawa ang kanilang mga hangarin. Kaya naman naglabas na naman ang alas ang Iran na sa pagkakataong ito ay nagmula naman sa bansang Yemen, kilalang malapit na bansa sa Iran. Sila ang Houthi na isa ding militanteng grupo na suportado at pinopondahan din ng Iran. Ano nga ba ang kanilang tunay na pakay at bakit nakikisali din sila sa kaguluhan ngayon? Sino ba ang grupong ito at ano ang kanilang tunay na pinagmulan? Ang grupong ito ang siyang nagpadala ng mga missiles na sumira sa ilang gusali sa Israel noong mga nakaraang linggo. Nakapagpabagsak din sila ng 2 drones mula sa Estados Unidos noong nakaraang linggo din. Marami ngayon ang natatakot na tila unti-unti nang dumadami ang mga nakikilahok sa kaguluhan sa pagitan ng Palestine at ng Israel. Ang grupo na ito na kilalang suportado ng Iran at kumukontrol sa isang bahagi ng bansang Yemen ay opisyal na ding nakisali sa away ng Israel at Palestine na kung saan hanggang sa ngayon ay patuloy pa din ang kaguluhan at umabot na sa mahigit kumulang 10,000 mga Palestinians ang nasasawi. Mahigit sa 4,000 sa mga ito ay mga kabataan. Ang grupong ito ay nagsagawa ng 3 rounds ng pag-atake sa Israel kung saan kumitil ito ng nasa mahigit kumulang 1,000 mga Israelis. Ayon kay Yahya Sari, ang military spokesperson ng Houthi, inanunsyo nila na noong 31 ng Oktubre, nagpalipad sila ng malaking bilang ng mga rockets, ballistic missiles at drones patungong Israel. Mas marami pa umano ang kanilang mga ipapadala hanggat hindi tumitigil ang Israel sa kanilang agresyon at hanggat hindi nananaig ang Palestine laban sa Israel.
Noong 27 ng Oktubre, ilang drones ang nagdulot ng pagsabog sa dalawang bayan sa Red Sea malapit sa border ng Israel at Egypt. Ayon sa Israel, noong panahong iyon sinabi ng Houthi na nagpalipad sila ng mga drones at missiles patungong Israel. Isa ding missiles ang napabagsak naman ng barko ng Estados Unidos na nakabase din sa Red Sea. Dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza at tila hindi nagpapaawat, ilang beses nang nagbanta ang Iran na kung hindi titigil ang Israel sa kanilang ginagawang pag-atake, ay muli silang magpapalabas ng new front o bagong grupo na suportado nila at silang magiging bagong katulong na Hezbollah, Hamas at Islamic Jihad laban sa Israel. Ang Houthi movement o mas kilala na Ansarallah ay kontrolado ang malaking bahagi ng Yemen kasama pa ang kapitolyo nito na Sana mula pa noong bago matapos ang taong 2014. Sa nakalipas na 9 na taon, ang grupo ay kasali na sa mga digmaan na international recognized Yemeni government na ang nasa likod nito ay mga military coalition na pinangungunahan ng bansang Saudi Arabia. Ang pagpasok ng Houthi sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at Palestine ay isang malaking banta para sa Israeli Defense Forces na sa kasalukuyan ay inaatake na din ang grupong Hezbollah mula naman sa Lebanon. Unti-unting nagiging malinaw na kasama na nga ang Houthi na umaatake sa Israel dahil sa mga naglabasang balita. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!